Hello mga ka-Strike Corner, welcome back dito sa aking channel. Unang-una sa lahat ay maraming salamat dahil sa ang shorts video natin kung saan pinadapa at pinabagsak ni John Ruel Casimiro si Maika ay umabot sa mahigit 3.4 million views. At dahil dito, titingnan natin ang mga sari-saring komento ng ating mga subscriber at hihimayin natin ang tatlong pinakamatitinding komento. Ito ang sulit nga ba ang power ni Cuadro Alas o tsamba lang daw ang lahat? At ang pinakamahalaga, may pag-asa pa ba tayo kay Nauya Inoue? Yan ang pag-usapan natin, kaya huwag kayong aalis. Simulan natin dito sa komento ni Boss Marlon. Sabi niya, sa totoo lang walang panalo si Inoue dyan kay Casimiro. Kung natuloy lang ang laban nila noong April 2020 at kung maibalik natin ang takbo ng panahon, mas may punto si Boss Marlon dito. Matatandaan niyo ba na noong taong 2020, pinirmahan na po ang laban na yan. Lumipad na si Casimiro papuntang Las Vegas, nagtiis sa quarantine, nagpakasubsob sa training dahil handang-handa na niyang bakbakan si Naoya Inoue para sa isang unification fight. Nasarurok siya ng kanyang lakas at sariwa pa sa pagbuwag kay Zulani Titi. Pero ang ano ang nangyari? Biglang nagka-pandemya, biglang nagka-lockdown ang buong mundo at tuluyang nakansela ang laban. Kung natuloy yon, noong panahong yon, malaki ang tsansa na magulat natin ang monster ng Japan dahil iba ang bangis at training ni Cuadro Alas dati at ang kalakasan niya noong 2020 kumpara ngayon. Sayang na pagkakataon yun, kumbaga. Dito naman tayo sa comment galing kay Bus Ignacio. Sabi niya, power punch nga, mabagal naman ang galaw. Di siya ubra kay Inoue. Mabilis, may kasabihan, speed is might. Ito ang klasikong debate sa mundo ng boxing. Mabilis, bilis laban sa lakas. Tama ka naman sa pagdating sa footwork, step in, step out, at ang lighting fast combination ay napakahirap pantayan ni Naoya Inoue. Pero huwag natin kalimutan ang nakita natin sa viral video natin laban kay Maika. Si Casimiro, hindi mo siya pwedeng boksingero lang na parang ito lang yung galaw niya. Magulo siya lumaban. Para orthodox nga, ika nga. At sa boxing, ang speed ay pwedeng mapatigil ng tamang timing, ang power. So, isang mabigat na patama lang mula kay sa kanang kamao ni Casimiro ay pwedeng magbago ang ihip ng hangin kahit gaano pa kabilis. Ang malaking tanong na lang ay kung paano makakonekta si Casimiro Cuadro Alas bago siya mapuntusan ng mabilis ni Monster. Ito na naman tayo sa ikatlong anggulo na palaging nagpasiklab ng away sa pagitan ng mga Pinoy fans at Japanese boxing fans. Sabi ng marami, iniiwasan lang talaga ng kampo ni Inoue si Casimiro dahil alam nilang delikado ang Monster kapag natamaan ni Cuadro Alas. Bakit nga ba naman nalaban ang isang boksingero na may natatagong one punch knockout power tulad kay Alas? So, tulad ng ginawa ni Casimiro kay Maika, kung pwede ka namang lumaban sa ibang boksingero na mas madaling talunin, pero dollars pa din yung kita. So, yan na nga. So, hindi sa takot si Inoue bilang boksingero, kundi mas sigurista lang talaga ang mga nasa likod sa kanya pagdating sa ganitong larangan. So, yan muna ang ating pag-usapan ngayon. So, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa laging updated at sa mga pinakamainit na boxing fights or analysis na ating pag-usapan dito sa aking munting channel. Thank you.